Okay, sabi niya dito, kahit sino pa iboto mo, kung bigla silang magbabago, pag nakaupo na sila, wala rin. Hindi ang taong bayan ang may kasalanan. Yung manlolokong tumakbo, kaya mas maigi ang maayos na pagkilatis. Ganito kasi yan. Sige, fine. Sa unang beses na binoto mo, nagloko, kasalanan nung politiko. Pero, kung after niya magloko, binoto mo pa rin siya, or pamilya niya, or tumanggap ka ng bayad, ng boto, at binoto mo siya, kaninong kasalanan na yun? Yan yung nangyayari kasi sa Pilipino. Walang dala yung mga Pilipino sa pagboto ng mga ganyang klaseng politiko. So, sabi nila, ayaw nila ng corrupt. Ayaw nila ng magnanakaw. Pero, bakit na iboboto pa rin yung mga nasa political dynasty? Yung nangurakot. Diba? Yung mga nagvo-vote buying. Yung mga hindi kayang sumunod sa batas. Hindi naman mapupuntay ang mga politiko na corrupt na yan kung hindi binoboto ng mga tao. So, ganun kaimportante yung role ng pagboto sa kung ano yung kalalabasan ng bansa natin ngayon. And dito na rin pumapasok yung sinasabi kong yung values ng mga mamamayan ng bansa ay nagre-reflect sa kung sino yung binoboto nilang kandidato. And look at we now. Karamihan ng leaders ng politiko natin magnanakaw. Bakit? Corrupt din kasi yung mga Pilipino. And unless baguhin natin or mag-umpisa yung pagbabago sa sarili natin, walang mangyayari. We will always vote the corrupt politicians because it mirrors our values. Gets? This is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.